At Merry Christmas po sa lahat. Maligayang Pasko. 26 na po ngayon sa fiesta naman dito sa siyudad ng Dagupan. At oras na rin po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapunan sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita ko po, Susan Valdez daw. Kasama natin si Karen Liway Iparigire. Dumakan na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. 6,000 biktima ng cybercrime nagsuplong sa CICC. Todo Balita. 2 tigok. At si Escudero, 3 bilyon hinirit sa infra projects. Todo Balita. 20 katao sugatan sa paputok. Todo Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, 2 patay sa sumambulat na nursing home. Todo Balita. Sa ating lokal na balita, may git 200 residente ng Barangay Pantol nilibre ni Mayor Nina sa Blue Sky. Todo Balita. River Rehabilitation and Flood Mitigation Project ng Pamahalang Palalawigan nagsimula na. Todo Balita. Sa ating balita sports, Alex Yala balik palo sa Macau, Russian, unang makakasagupa. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas ang bilang ng cybercrime complaints na natanggap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ngayong taon. Sa year-end report ni CICC Acting Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakapagtala ang ahensya ng 6,000 na reklamo ngayong 2025 na indikasyon nagbubunga na ang awareness campaign ng ahensya laban sa cybercrimes. Sinabi ni Paraiso na unti-unting nakuha ang tiwala ng publiko na mag-report ng cybercrimes dahil sa 24 oras na feedback mechanism. Sinabi pa ni Paraiso na dati ay ayaw magreklamo at ayaw magsumbong ng mga tao dahil nahihiyang ma-scam o na-scam sila, pero dahil mabilis aksyonan ng ahensya reklamo ay dumami na ang humihingi ng tulong sa CICC. Karamihan sa mga reklamo ay commercial scams, lobby scams, at peking mga tawag at investment scams. Hiniling ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda na sa publiko ang kanyang mga file kung mayroong mangyayaring hindi maganda sa kanya. Ginawa ni Leviste ang payag matapos nito ikalat ang larawan ng mga dokumentong ibinigay umano sa kanya ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral hinggil sa per district allocation para sa 2025 infrastructure projects. Nag-break muna tayo sa pagbahagi ng mga files upang mag-Noche Buena kasama ang aking ina at ang aming nanay Feli, sabi ni Leviste sa kanyang Facebook post bilang bahagi ng kanyang Christmas message. Kahit Pasko na pag-usapan pa rin namin ang trabaho, pinaalala ko sa aking ina ang aking bilin sa iba't ibang matao. Kung may mangyari sa akin, isa publiko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon dagdag pa nito. Noong Miyerkules, ipinost ni Leviste sa Facebook ang dokumento na ibinigay sa kanya nang namayapan si Cabral na naglalaman ng mga infrastructure projects ngayong taon. Nilinaw naman ito na ang mga mambabatas na kasama sa listahan ay hindi proponent ng proyekto kundi sila ang mga kongresista na nakaupo kung saan inilaan ang proyekto sa distrito. Itinuturing naman ng Malacanang na chismis at walang kwenta ang mga pahayag mga dokumentong hindi beripikado ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa tinatawag na Cabral Files. Ayon kay Castro,
Sasagot lamang Malacanang sa mga dokumentong napatutuhanan ng DPWH at hindi kung kani-kanino na hindi masiguro kung totoong nanggaling nga kay dating DPWH Undersecretary Cabral. Abot sa 28 katao na sugatan dulot ng paputok sa buong bansa. Ayon sa Department of Health, na italama kaso mula noong December 21 hanggang December 25 ng alas 4 ng umaga. Sa datos, 68% ng mga biktima ay 19 anyos pababa na nagpaputok ng boga, 5-star at triangle. Gayunman, mas mababaan nila ito sa 50 o 50% o 58 kaso noong Pasko ng nakaraang taon. Pinayuhan naman ng DOH ang publiko na iwasan ang paputok, agad dalhin sa ospital ang biktima at tumawag naman sa National Emergency Hotline 911 kung may aksidente. Nakalkal ng Billionaire News Channel na maabot sa 21 billion ang hiningi umano ng mga miyembro ng Senado sa ilalim ng 19th Congress kung saan pinakamalaki kay Senador Francis Cheese Escudero. Sa exclusive report sa isang exclusive report ng programang agenda nalaman ng BNC sa dokumento na tinatawag ngayong DPWH Leaks na si Escudero ang nanguna sa listahan sa proyektong umaabot sa 3 billion sa ilalim ng panukalang 2025 National Expenditure Program. Ang 3 billion ay kinalat umano sa 34 infrastructure project. Bagamat mas maliit ito kumpara sa 105 proyekto ni dating senador at ngayon Education Secretary Sani Angara, malaki naman ang halaga ng proyekto ni Escudero. Sumunod kay Escudero sina Senator Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na may 28 proyekto na nagkakalaga ng 2.5 billion. Nasa pangatlong pwesto si Angara sa proyektong nagkakalaga ng 2 billion. Ang iba pang malalaking lokasyon sa NEP ay sina Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Grace Poe. Ang magkapatid na Cayetano ay konektado sa mga proyektong nagkakalaga ng 1.575 billion habang si Poe naman ay 1.5 billion. Pinare-recall ng Toyota Motor Philippines ang mahigit 11,000 units o halos 12 units ng mga mamahaling sasakyan nito kasama ng Lexus, particular na ang mga sasakyan ginawa mula October 2022 hanggang September 2025 dahil sa mga isyu may kinalaman sa Parking Assist ECU na maaari nilang ikabangga. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang Parking Assist ECU ay konektado sa panoramic view monitor system kung saan makikita ang likuran at tagiliran ng sasakyan. Ayon sa DTI, maaaring mag-freeze o hindi agad makita ang imahen sa monitor, lalo na kung kaka-start pa lang ng sasakyan na maaaring mabangga, lalo na kung paatras ito. Sabi ng DTI, 8,509 units ng Toyota at 3,528 units ng Lexus ang apektado. Pinakamaraming pinare-recall ay ang Outguard sa 2,698 at sumunod na Land Cruiser na may 2,509 units na apektado. Apektado rin ng 1,353 units ng RAV4, 1,305 units ng Land Cruiser Prado at 637 units ng Camry. Para sa Lexus, apektado ang 1,237 units ng RX kasama ang 1,181 units ng LM, 230 units ng NX, 193 ng RZ, 169 ng LX, 110 ng LS at 74 units ng ES, 68 units ng GX at 13 units ng
LC. Dumako naman tayo sa ating mga lokal na balita. Sinimulan ngayong buwan ng Disyembre ang paglilinis ng mga bungad ng mga ilog patungong dagat bilang bahagi ng River Rehabilitation and Flood Mitigation Project ng Pamahalaang Palalawigan ng Pangasinan. Unang isinagawang operasyon sa Limahong Channel sa Lingayen nitong Miyerkules, December 24. Dahil sa matagal nang naipong makakapal na lupa at buhangin, kritikal na uunahin ang mga bunganga ng ilog na kasalukuyang barado at may mataas na antas na siltation. Ang pagbabara sa mabahaging ito ang pangunahing sanhi ng mabagal na pagdaloy ng tubig na nagdudulot ng pagbaha sa makarating lugar. Pansamantalang mananatili sa dagat ang barkong gagamitin sa proyekto upang magsagawa ng paglilinis at pagtatanggal ng mga naipong makapal na lupa at buhangin sa bungad ng mga ilog. Ang River Rehabilitation Flood Mitigation Project ay tinuturing na pangmatagal na solusyon ng lalawigan laban sa sunod-sunod na pagbaha sa Pangasinan. Bilang pamasko sa mga residente ng Barangay Pantol, naghandog si Mayor Nina Jose Kiambao sa may 229 residente ng Barangay Pantol ng libreng biyahe at entrance ticket sa Blue Sky Theme Park noong December 23. Ayon sa alkalde, ito ay bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga taga-Pantol na malayo ang tinatahak upang makapunta sa sentro ng bayan. Hindi lamang ang entrance fee ang sagot ng alkalde, kundi pati na rin ang transportation ng mga residente upang masigurong ligtas at maginhawa ang kanilang pagpunta at pag-uwi. Naging katuwang sa aktibidad ng Municipal Social Welfare Development Office sa pangunguna ni MSWDO Head Ms. Kimberly Basco na tumulong sa organisasyon at koordinasyon ng mga benepisyaryo. Lubos ang pasasalamat ng mga residente ng Barangay Pantol sa natanggap na biyaya na nagbigay sa kanila ng pagkakataong maranasan ang kasiyahan ng Blue Sky Theme Park. Dumako naman tayo sa ating balita. Si Bayang Dagat, 2 namatay, habang 5 pang nawawala matapos sumabog ang isang bahagi ng Silver Lake Nursing Home sa silangang Pennsylvania, USA noong Martes. Ayon sa mga otoridad sa Bucks County, maaring sanhi ng pagsabog ang pagtagas ng gas na nagdulot ng pagbagsak ng bahagi ng gusali at pagkakakulong ng ilang residente sa nagliyab na debris. Sinabi ni Bristol Township Fire Chief Kevin Dipolito na agad nilang naamoy ang tumagas na gas pagdating sa lugar. Idinagdag niya na may malaking structural collapse, kabilang ang unang palapag na bumagsak sa basement, kaya maraming tao ang natrap sa loob. Ang ni Governor Josh Shapiro, may bagong may-ari ang pasilidad ngayong buwan at sinuri ito ng Pennsylvania Health Official noong December 10 upang isaayos ang pamantayan ng nursing home. Sa ating balita sa Bayang Dagat, puputulin pansumandali ni Women's Tennis Association World No. 53 Alexandra Alex Yala ang pagpapahinga sa balik aksyon mula sa matagumpay na pagwawagi ng gintong medalya sa 33rd
Southeast Asian Games itong December 9 to 21. Makakarap ng 20 anyos at Globe Ambassador Pinay Netter, si WTA World number 9 Mira Andreeva ng Russia sa 3rd MGM Macau Tennis Masters 2025 sa Sabado, December 27 simula sa ganap na alas 2 ng hapon. Nagpang-abot na sina Yala at Andreeva dati sa 2022 US Juniors Open kung saan nanalo ang Pilipina sa quarterfinal match 6-4, 6-0 patungo sa Corona. Sa parehong torneo, nagsani pwersa sina Yala at Andreeva sa doubles division at umabot sa second round. Ang tagumpay ay naglagay kay Yala bilang unang Pilipinong nanalo ng Junior Grand Slam singles title. Sumanyo ko po ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ang pong tagapagbalita ko po, si Susan Valdez siya daw. Katabay po natin si Kaaron Edwin Inong. Ang oras po natin, ganap ng alas 5:18. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanat, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo so pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan so panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balon taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balon taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanat, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balon taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Magandang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng DWIZ. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kami po sa pamahalaang lungsod ng Alaminos ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta, tiwala at pagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon, nananatili tayong matatag dahil sa ating pananampalataya, pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Naway maging panahon ito ng pag-asa, kapayapaan at pagbibigayan sa bawat pamilya. Sa pagpasok ng bagong taon, asahan ninyo na patuloy kaming maglilingkod ng tapat at buong puso para sa mas maunlad, ligtas at masaganang Alaminos. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan.
Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Makador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Makador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Makador Market. Lukas agaw-agaw sa Makador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Makador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIC. Alas 5:25, welcome sa ikalumbagi nating programang Todo Balita at Komentaryo. At syempre, narito pa rin ang inyong mga lingkod. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Merry Christmas! Yan, umpisa na ng napakahabang bakasyon. And Happy Fiesta po, Dagupan. Ngayon yung fiesta ng Dagupan hanggang bukas. And happy birthday kay Speaker Joe De Venecia. And Kay dating Mayor Brian Brian Lim. Ayan, ako. Ngayong araw mismo, no? 26. Oo. 26. Palagay ko itong 26 kasi ito yung parang regular ito na ginagawa ni ng Lim family yung pagpunta diyan sa sa Bunuan. Na itong yung Bangusville. Sa Bangusville. Yan, parang panata na nila yan. Hindi dumagdag. Ang panata lang nila is dati every yung birthday ni dating The late Mayor Benji Lim. Pero nung tumagal na 2 beses sa isang taon sila nagpupunta diyan. Parang swerte naman ng mga taga Bangusville. Talagang parang panata nila na balikan sila yan every August at saka ito December 26 para magbigay ng pagmamahal, lalong-lalo na yung Pasko. Ayan, para maghatid ng pamasko sa mga taga Bangusville. Kaya lang wala tayong advice kung meron o wala. Pero kasi tahimik yan ever since, di ba Tahimik silang namimigay. Parang lately lang natin nalaman na meron. Pero yung pala, since na umusbong ang since na nagkaroon ng itong Bangusville na to, regular silang nagbibigay at ng tahimik lang. Walang camera, walang media.
Kaya lang, siyempre alam natin ngayon na meron na ngayon, kaya natin na napag-uusapan ngayon, pero wala tayong walang advice sa atin kung meron o wala. Abangan ang susunod na kabanata. Pero kumusta po? Ayan, sabi ko nga, umpisa na ng long weekend. Yung iba, sadyang hindi na papasok ngayon. Pero yung government offices, may pasok pa rin sila. Meron siguro yung... May pasok government offices, Biyernes ngayon. Oo. Ayaw kasi 20, bukas pa yung Ang diniklarang wala ay sa 29 sa Lunes at saka yung 1. Ayan. Ay yung yung 2. Bukas pa yung simula ng long weekend. Oo. Pero yung iba, hindi na umuwi, kaya nag-umpisa nung 23. O kasi naman parang isang araw lang para para bumalik ka kung saan ka man nanggaling. Ayan, yung kanilang mga vacation leave, ang kanilang ginagamit. Kahapon may guest dito sa Bedbox. Galing taga taga Puerto Princesa, Palawan. So, sila ng kanyang partner, namasyal sila sa Baguio. Tapos sabi, since andito na tayo, daan na rin tayo ng Dagupan para bumili ng bangus. Sabi nila mura. Yung presyo natin mura. Kasi alam niyo ma'am, sabi niya sa Palawan, yung Dagupan bangus na nakakarating pa pala doon ay 300 per kilo. Pareho. Mura na sa Palawan. O kaya mura, sabi nila, yung presyo natin dito. Sabi namin, mahal na nga po yun. Oo. Pero mura na yung sa Palawan, yung 300. Kasi sa Laguna, 350. 350. Mas malayo yung Palawan. Kaya namili rin ng marami rin yung yung hipag ko na nandito ngayon. Wala silang complaint sa presyo ng Dagupan bangus. Ang complaint nila, yung sa tricycle. Kasi sumakay sila, imagine ko, sumakay sila dun sa bandaron ng malapit sa plaza. Or dito sa may Zamora, kasi pag daytime bukas po yan. Dalawa sila, pabalik ng Bedbox. Akala namin layo-layo, siningil sa kanila 150. So imagine nyo, from that area lang, Zamora o sa may plaza hanggang dito sa may Rizal Street, 150 ang siningil. Ang lapit-lapit lang pala. Tapos pwede palang lakarin, di man lang nila sinabi. Kasi pumunta lang sila para tignan muna yung mga presyo. And then kahapon ng hapon, doon sila bibili para nang iuwi nila. So pabalik na sila na galing na tinignan. Tapos nakita na, lapit-lapit naman pala, lalakarin na lang namin. Yun yung ganon. Honesty sa mga tricycle driver, bakit ganon sa ibang lugar kahit malayo? Very honest yung mga tricycle. Isasabihin nila it's either malayo o malapit at hindi sila nag-overcharge. It's only in Dagupan. So patapos na po yung patapos na yung taon. Yung pa rin reklamo. Ganyan pa rin sila. Akala ko yung sabi nga nung di ba nagkaroon na ng lumabas na ba yung fare matrix or pa ba? Kailangan talagang diyan kailangan talaga diyan. Palagay ko sa first week. Tutukan talaga sila. First week of January kasi pagkatapos na maipasa ng Sangguniang Panlungsod at pirmahan ni Mayor Fernandez, 'di ba may publication pa 'yon. So mga 2 weeks pa 'yon. So ang parang narinig ko na full implementation nito itong January. Maano sila, mabibigla sila, kailangan dahan-dahan. Hindi pwedeng abrupt na bigla na lang mura. Ay, hindi mahal. Pero iniisip ko mahal pa rin 'yan eh. Magkano kasi, ba? Ang initial ay 30 pesos. Ito yung catch, 2 kilometers. Lampas ng 2 kilometers, that's 10 pesos additional per kilometer. O di 40. Pwede mura na rin. 40 or kaya lang pag dalawa. Parang kung dito hanggang sa amin, 40. Pag 2-3 kayo, yun na yung mabigat. Pero sana yung sinabi po ng Public Order and Safety Office na magiging alerto sila pagdating ng implementation nito, mag-react sa mga sumbong at magkaroon talaga ng hotline at dedicated na tao na tagasagot doon sa kanilang cellphone o ano man yung kanilang hotline sa mga sumbong. Nung panahon ni dating Poso Chief Robert F. Mejia, meron siyang parang parang mga naka-civilian na magte-test
Kumbaga, maititest kung magkano yung singil. Oo, rider. Oo, mga rider. Commuter. Tinetest talaga nila. Meron yun talaga. Nadisiplina naman noon Bakit hindi magawa ngayon? Yun nga yung tanong natin. O, di ba? Pasko na nga pero sila pa rin yung problema hanggang sa ngayon. Sa ibang lugar, katulad nga sa Alaminos noon, kapag ka merong event, malaking event, ang sinasabi palagi, yan, imimit yan, yung mga toda na yan. Imimit sila at yun na ikabilin-bilinan. Huwag maniningil ng sobra. Dahil nga, yung impression nga, magtatatak yan sa isip ng ating mga turista. Katulad natin, pag nasa isang lugar tayo, mura ang singil, ang mura, ang babait ng mga rito, ang babait ng mga tricycle drivers dito. At hindi mo yun makakalimutan. Ting mag-usap kayo, doon sa Urdaneta, doon sa ganitong lugar, mura lang ang singil. Diyan sa Alaminos, yan, merong talagang merong pinayagan nila yung mga nakapila, 30 pesos. Pero pag dalawa kayo, 20. Parang gano'n, halimbawa yung dito hanggang doon sa CSI, 30 na yon, mag-isa ka lang. Pero kung dalawa kayo, 40. Yun, tig 20 na talaga. Pag solo, 30. Dapat parang yun yung na-miss out nung hindi ko rin naisip yon nung public hearing, na kapag dalawa kayo o tatlo, lalo na kung pamilya kayo magkakasama, napakibigat na nun. Kasi hindi sila marunong kumwenta Parang negosyo din yan O parang bibili ka rin lang ng sibuyas. O yung per kilo, kapag ka 1 kilo, mas mura. Pagka tingi, mas mahal. Parang ganun din lang. Tama. Hindi nila nakwenta yon. At saka yung sa mga TODA, yung kanilang pila, ayan, meron ding doon, kung nakalimutan ko na kung magkano yung starting na salary. Pero ito, sa paalala na rin natin sa lahat, hindi lang po sa mga taga-Dagupan, kundi yung mga pupunta dito sa Dagupan at yung mga pupunta, sabihan nyo na rin na iiral na yung bagong fare matrix at kung ang sakyan nyo lang po yung may numero, body number o decal number para mai-report ninyo kung sino yung mga abusado. Pag sasakay po kayo, hindi lang yun nakita nyo yung decal number o kaya yung body number ng tricycle, tandaan nyo or picturean nyo. Tandaan nyo yung oras para pag ni-report nyo kompleto. Hindi nyo man matandaan yung mukha, importante yung decal number ng tricycle at saka yung oras. Kasi kung kaya picturean na nila. Hindi kasi meron yung iba agresibo baka mamaya magkahanap sila ng kaaway nila. Pero yun po, starting January yan. Tignan po natin kung paano yung implementation nila dito sa lungsod ng Dagupan. Dahil may tatamaan man ng mga tricycle driver, ang dami naman talagang abusado at saka tawag nga nila na hold up sa pamasahe. Hindi, picturean nila ng sekreto para hindi nila Yung sa makalimutan. side view. Kasi kung minsan madaling mag-deny. Ayan, di ko naman sinakay yun So, sinong paniniwalaan nyo against me? Kung may ebidensya ka, eto, hindi mo ako sinakay, eto yung number ko. Yan, takot din naman yung mga yan pagka yung mapicturean sila. Takot din naman sila. Katulad nga ng video ko Kikusap delete yun lang. Imagine from dyan lang sa may tapat ng Metro Plaza hanggang dito sa Bedbox, dito sa Rizal Street 150, yung siningil, dalawa sila. Na kung minsan pwede naman talaga lakarin yung distance na pupuntahan mo. Kaya lang yung gusto mong, kasi mainit, gusto mong sumakay o kaya mas mabilis kang makakarating, magta-tricycle ka. Ayan, sasadyain mong mag-tricycle. Pero kung ganyang mga bisita na hindi nyo man lang masabi na walking distance lang pala kasi wala pa silang karga Tinignan lang nila yung kung saan bibili ng bangus at kung yung presyo. Sobra na kayo. Patapos na yung taon pero kumaka na pa rin kayo. Talaga parang ang 100 ngayon sa tricycle parang baliwala na nila 'di ba? Yung ako nga nagbigay ako malapit lang Thank you. Anong thank you? Sukli ko. May thank you pa. Merry Christmas. Parang mabigat talaga, mahirap. Lalo na kasi ko ang sweldo naman ay siguro sa akin diyan alisin na nila yung tricycle di para wala nang para mapilitan na lang mag-jeep kasi itong mga jeep sila lang naman yung sumusunod sa presyo. Sila lang yung iba sila, low choice sila, talaga sumusunod sila sa presyo. Sila pa yung madalas mahuli. Sila pa yung madalas sila pa yung
hinihigpitan sa parking, sa loading and unloading, pero itong mga tricycle, And speaking about loading, unloading, sa ngayon, hindi po yan nasusunod ha. Public Order and Safety Office, meron pong traffic ordinance, hindi naman po nabago yon. May specific loading, unloading areas ang mga iba't ibang rota ng jeep. Eto pong stretch ng Del Pilar Street, loading, unloading yan, may bahagi na loading, unloading at dapat hindi pwedeng mag-park ang tricycle po dyan. Pero hanggang sa tapat ng DBP, meron yung mga pasimpleng naka-park yung kanilang mga tricycle na nag-aantay po sila ng pasahero. So naka-distorbo sila at nakabalandra sila sa loading, unloading area ng jeepneys. Pero hindi sila nasisita. Sana pagpasok po ng January 2026, sana magbago na po yan. That area is loading, unloading for public utility vehicles, jeepneys, and yung mga coaster type na mga jeep, hindi po ng tricycle. pero may one time yan nasakyan ako kasi minsan naman talaga, basta hindi sila busado, kutsaba ka na rin sa mga kolorom. Pagsakay ko, laan nyo, madam, o doon, imbaga may laan ko, binigay niya sa akin yung kanyang ID lisensya. Yan po ang pangalan ko, kanto. Kapag ka daw nahuli, kasi nga kolorom, pag nahuli daw siya, sabihin ko daw, ano ko siya, Kakilala, service. Oo. Service ko siya, at yun ang pangalan niya. Oo. Parang ganon. O tapos, yun yung mga yun na hindi sila didemand ng bayad. So, kung magkano yung babayad mo, yun lang. Parang gano'n. O, pwede na rin yun. pwede na rin yun. Basta hindi kanila aabusuhin. Ayan. So, Merry Christmas po sa ating mga lahat ng ating mga kababayan, mga tricycle drivers. Ayan. Sana naman bigyan natin ng magandang imahe na ang Dagupan City kasi anong tawag nito? Gutay-gutay na. Gutay-gutay na. Ang imahe ng Dagupan City pag ang pag-uusapan ay tricycle. Yung mga matitino, maayos naman na mga kausap ng mga tricycle drivers, nadadamay po sila. Yan, lalong-lalo na, at alam nila kung saan. O yan, yung mga toda dyan sa terminal, mga terminal, kahit nasa ang terminal, terminal ng mga bus, Victory, basta dyan sa harapan terminal, Antakot, Muran, Luganan. Ayan. Sa harap ng mall. Sa mga malls, ayan, tong mall dito sa Arellano at SM, yan. Pero yung talagang matino talaga, yung dyan sa ever since, dyan sa may Maluwod, sa tabat ng Magic, although konti lang yung tricycle doon. Pero mabait talaga yung mga tricycle doon, hindi sila magdidemand, hindi sila magtatanong kung saan ka pupunta. Pag upo mo, doon ka nila tatanungin. Parang ganon. O, hatid ka na nila. No other question. Pero yung sasalubungin ka, lalo na kung may mga dala ka sa terminal, ay sa mga kahit nasaan, kahit nasa mall, sasalubungin ka, laan nyo, o pag wala kang choice, kasi mabigat yung dala mo. Parang ganon. Kakagatin mo na. Doon din sa sa loob ng compound ng mall sa Lucao, maayos din yung doon, yung pila na doon. Alam na nila na sa bagay, hindi rin sila masyadong doon. Alam din nila na as much as possible, pag doon, di ako sasakay sa Colorum. With due respect sa mga naintindihan natin na yung mga nagpapasada na wala silang franchise, is gusto rin nilang kumita. Pero binibigyan din natin ng importansya yung mga may business permit dahil sila po ay nagbabayad sa gobyerno. At ngayon, pagsapasok ng 2026, bayad na naman. Siguro, baka nabilinan din sila. Siyempre, area yun ng alkalde ng Dagupan. Tapos pag masusumbong sila, baka maban sila. Kaya medyo disiplinado rin sila. Pero halos karamihan, yun nga, yung mga nabanggit natin, pag nasa mall, nasa terminal, yan yung mga delikado. Saan pa ba? Yung iba naman, okay naman lalo-lalo na yung masasakay ka ng palangoy na tinatawag nila. Basta hindi sila nakapila. Kasi yung pila nila may bayad Nakapila kami. Kanda. Tapos kapag nagtanong ka, Tagalog,
iisipin nila kaagad, nako, ano yata to, bisita. Bisita, oo. Pero meron yung iba naman yung talagang natatanda nila kung sino yung kanilang mga yung kanilang mga pasahero. Ayan. Pero mga kaibigan, nako, kumusta na yung bilihin? Tanong mo nung last mura, medyo mura ngayon ang mura na nga ang gulay, pero kamatis wala. Dati tong ganitong season, maraming kamatis na maganda. Pero ngayon wala. Tinamad na yata silang tanim ng kamatis. Pero ang talong, ang palaya nakabili ako 50 ang kilo. Oh, mura na. Oh, kasi pero kakatuwa dito sa banda rito, maraming nakakalat na nakariton, di ba? Nakabili ako ng 100 ang kilo, 50 lang binili kalahati. Namumurahan na ako noon. Nakalipat kami doon sa bandang kumabila lang kami ng kalsada, nakakariton 50 ang kilo. Bumili ulit ako. Bumili ka naman mura dito Dibili ulit. Tapos yung talong, mura din doon. 50 din. Saan banda yan? Hanapin ko. Doon sa may kalsada doon. Sa malapit na sa Magsaysay. Yung mga... yung nagkakariton yung doon. makakariton-kariton doon. Tapos yung ang tawag nito, yung okra, mura na rin. 40 yung isang ganon, isang supot. At magaganda rin yung klase niya. At titignan nyo kasi meron yung matakal na kababal ko, di ba, mamura. Pero yon 30 yon yung mga medyo matakal. Pero yung medyo maliliit, 40, magandang klase. May matakal kung gusto nyo pong maggulay na may lasang okra. Pwede na rin yan. Nakakatuwa nga talaga. Lumipat lang ako. 50 ang kilo, samantalang doon lang sa kabila niya, 50 ang kalahati. O di bili ulit. Medyo mura ang pero kamatis pa rin. Kasi ang kamatis, yan, marami sigurong nasalanta na na puno ng mga kamatis. Pag natumba kasi yon, mag-goodbye rice na siya eh. Yan, at medyo mura din ang tawag nito. Medyo mura din ang Baguio vegetables. Yan. Kaya at least medyo itong yung mga prutas, mura din. Kaya lang magtataka ka, bakit yung prutas hindi sila na bubulok? Baka tama yung sinasabi na inilubog muna sila sa... Pinaglulubugan sila. Kaya balatan nyo. Balatan nyo muna. At saka, magmumura yan pag sa January 2. O kinabukasan ng January 1. Medyo mura pa rin yung mga medyo mura pa rin yung mga tawag nito, yung mga prutas sa ngayon. Pero mga kaibigan, ang bilis na oras natin, ganap na pala 5:45. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Nararaw kiran kabaloyan. Sa bilamat, so panahon, dan selebraan tayo, so ingkyanak, nakatawan tayo ng Hesus Kristo. Haya so panahon, dan lignaan tayo sa pasimbalon ilalo, at biyak na sa resubok, tan gunigon, iran undadalan, at nunutan tayo lawas, yawatan sa panangarutan bendisyon, at Diyos siya manamalsa. At panagselebra tayo na Pasko, manari kumon at puso tan lignaan tayo, so pakatalos, panamerdona, tan panangaro at balang sinansako. Kumon at gamoran na balang pamilya sa bendisyon, panamapalar, tan likit ya awit na Pasko, tan arapon ya balong taon. Malakit ya Pasko, tan maaligwa sa balong taon, at sikay namin. Mayor Julier Ayeres Wende. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town.
The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:50. 10 minuto na lang bago mag alas 6 ng umaga. So, ngayon ay tulog na lang. Ngayon ay 26. Oo, fiesta na at dito sa Dagupan nung umikot kami. Ay meron pala yan. Kwento may anak ko. Wala ko na may Ferris wheel. Doon sa doon sa De Venecia Expressway. Oo. Tapos sabi ko, hindi may maganda sa punta tayo sa Bayambang. Bayambang. Oo. Pero ito, malungkot na balita sama na. ako Sama ka. Gusto ko pumunta doon hanggang pipilugan ako. Pero ito, malungkot na balita, yung dyan, yung peryahan dyan, sa peryahan. Sa San Jacinto. Peryahan man tawag doon, pagka yung karnabal. Yun, karnabal. Yan, karnabal. Kasi karnabal, kasama na yung perya. Oo, kasi parang peryahan. Parang peryahan na yung naging tawag sa karnabal yung karnabal, andyan yung mga rides. At palagi kasama yung, meron yung Viking. Ako tinitignan ko pa lang, yung construct na Viking, natatakot na ako. Kasi giant balayang yun eh. Balayang ba yun? Oo, parang balayang. Parang siso. Isang maliit na boat made of balayang na nagsuswing na ganun. Oo. So, just imagine yung laki niya. Ako, tinitingnan ko pa lang yung kasi nga, magkabyo, tatakot ako. Ang kaya ko na lang sakyan ay yung Ferris wheel.
Kasi yung Ferris wheel din naman, nakakatakot na rin yan. Dami na rin Ferris wheel na talaga yung At saka yung nasira yung ano niya. meron pa yung isa na parang centipede, yung ikot-ikot lang siyang ganun. Caterpillar. Yun na lang. Ako siguro, Caterpillar lang ako. Kasi pati yung Ferris wheel, pag bababa ka doon, parang, sige na, ikalma dyan mo yung tawag mo yung bituka mo rito. So, nagmistulang Titanic sa lupa. Yung nangyari daw sa aksidente sa plaza sa bayan ng San Jacinto noong December 24 kung saan yung Viking ride biglang nabiyak sa gitna. Oo. At may sakay itong mahigit 30 katao kabilang na yung mga minor de edad. So sa lakas ng impact ng pagkawasak, mabuti naman nakaligtas. Swerte naman nakaligtas yung mga sakay nito. At 7 lamang yung nadeklara na nagtamo ng minor injuries at walang masamang nangyari sa mga sakay nito. So, agad daw rumisponde ang PNP, MDRMO, RHU sa nangyaring insidente sa naturang bayan para kontrolin ang sitwasyon at mabigyan ng paunang lunas sa mga biktima bago sila maitakbo sa malapit sa pagamutan. So, sa nangyaring insidente, agad namang kumalat sa social media ang pangyayari at nakuha ng pa mismo ng video. Oo, yung pagsadsad. Nung mga nakasaksi kung paano bumigat na biyak sa gitna ang nasabing Viking. Grabe nga nung pagkabiyak nun, no? Oo, yun nga, imagine nyo po, yung pong isang maliit na boat na made of bakal na nagsuswing. You can just imagine yung impact nung, lalo na pag ganun, nabiyak tapos sasadsad. Pero ito rin napakalungkot na pangyayari dito naman sa lungsod ng Dagupan. Kahapon ng umaga, alas 7:49, umaga ng kahapon, gabi. 7:47 ng gabi, ayon sa Bureau of Fire Protection, may nangyaring sunog dahil sa paputok. Aray. Diyan sa barangay Bacayao Norte. Ulit. At saka hindi naman siya pagawaan ng paputok, pero mukhang meron silang mga nakaimbak na paputok. Yung dinig natin, yung isang nakabanggit sa atin parang yung paralako yung paputok. So yung update ng Bureau of Fire at saka ng city government, update nila kagabi ay 2 yung namatay, 2 ang sugatan. So sa initial report, 2 yung nasawi at 2 ang sugatan. Agad naman silang itinakbo sa ospital at saka patuloy pa rin yung investigasyon sa nasabing pangyayari. Very ironic dahil nung 'di ba, pagkatapos po nung nangyari doon sa sa Tabang, puspusan na yung paalala sa ng lokal na pamahalaan ng Bureau of Fire at ng PNP patungkol sa paputok. Tapos nung December 23, yan po ay nung Martes, nagkaroon ng ceremonial launching nitong Iwas Paputok, ceremonial blowing of Torotot, at sabi nga ni Mayor Belen Fernandez, inutusan niya ang PNP, Dagupan City Police Office, na dapat magkaroon ng 100 to 150 na roving na policemen sa lahat ng barangay. 6 dapat ang dedicated sa malalaking barangay, 4 sa medium size at 2 sa maliit na barangay. Inatasan din niya at inutusan ang liga ng mga barangay. Ang mga barangay official, sabi niya, responsibilidad niyo yun, nabantayan ang inyong mga barangay. Lahat na. BHW, Barangay Tanod, and even mga SK, sabi na responsibilidad niyo na maging modelo ng disiplina sa inyong kapwa. Huwag na huwag mag-iimbak ng paputok, iwas paputok, kahit legal yung size. Kung bata naman ang may hawak, dapat huliin. Pero ilang araw pagkatapos nito, ayan na naman, sunog. Dahil sa nakaimbak na paputok dun sa barangay Bacayao Norte. Akala natin wala nang, di ba, sa mga nakaraang taon, within 5 years, 10 years, ilang beses nagkaroon ng sunog dyan dahil naman sa illegal na paggawaan ng paputok. Pero ito, gawa na siya. Ngayon naman, stock room na. Stock pang-benta siguro. Naka-ready na. Ang tanong dyan, hindi ba alam ng barangay captain na meron silang kababayan na naglakuray paputok at meron silang stock? Kasi kumisa naman yung mga nakatago, in fairness naman, sa mga barangay official din naman, hindi mo naman pwedeng pasukin yung bahay nila para mag-inspect. Yan. Hindi nila pwedeng pasukin, pero yung tanong ko nga, hindi ba nila alam?
Maaring hindi nila alam. Kasi kung yung mga sellers na ganyan, na pag ganito alam yung negosyo, kahit papaano sumisingaw naman yan na pagkukwentuhan. 15 pala ang ginagamot sa ospital. Dami Oo. So, malakas siya kung ganun. Kasi yung todong lakas na yung nangyari dyan sa Tubong, isa lang yung affected. Actually, 3. Merong humabol na 2 dun sa report. Pero ito siguro thickly populated area siguro. Sabi nga nung isang kausap natin, buti na lang, nung oras na yon, merong children's Christmas party. So yung ibang mga bata nasa Christmas party. Mukhang thickly populated yung area. Ayan. Nakakalungkot na ang target ng LGU Dagupan, 0 casualty. Pagkatapos ng Pasko, meron ng 2 namatay. Yun. Kasi ATM yung 0 casualty. ATM. Pero ngayon, hindi na siya 0. Pero mga kaibigan, yan nga, yung paalala nga, i-celebrate natin ng tahimik tahimik. Pero sila, mananahimik na. Yung forever. Nakakalungkot. Humabol pa bago magbagong taon. Ayun. Pero ito nga kasi yung paputok. Kaya nga ako nga, kahit na simple, nakakatakot sila mag-stock. Kaya katulad sa sasakyan, pag sinabi nila bawal ang alcohol, makinig po tayo sa makinig tayo sa mga advisories kasi hindi naman tayo mababantayan lahat ng mga otoridad. Tayo ang dapat na magbantay sa ating sarili o magdisiplina sa ating sarili. Correct. Para sa ating para sa ating kapakanan, sariling kapakanan. Buti na lang si Mr. Y, matagal-tagal na panahon na siyang the last time na bumili ng paputok. Sabi ko, huwag kang bibili niyan. Kahit yung fountain, hindi na siya bumibili. Siya rin, hindi rin mahilig sa paputok. So pagsapit at wala na rin silang paputok. Pagsapit ng 12 midnight ng December 31, nakikinood na lang. Ayan, marami naman Enjoy ka na lang sa mga sa mga nagpapaputok. Ayan, makinood at makisaya. Maki-enjoy ka na lang sa ingay. Tapos kinabukasan, tulong-tulong sa pagwawalis sa kalsada. Good morning kay Ma'am Aurea de Guzman dyan sa Barangay Salapingaw. Kumusta po kayo dyan? Si Sir Napoleon ko, Ernesto Masada Jr., JG Gamboa, Mirna Tejada Esteves, kay Rafael Acosta Mangalyag Jr., kay Mamata and Tropa, at kay DC Vian. Good morning. Madam Rose, abangunak. Madam Rose, good morning. Si kanta lang kung ang kalalamot. Sus, ginoo. Si kanta lang na-imagine ko parang ganun Ay, tatapikin niya ulo niya. Kalong alang kung ang kalalamot. Good morning, Kuya Benji Tan. Kuya Benji Tan at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng, kay Kaaron Grace Matro at kay Nanay Dading. Good morning. Yes, sa makulay. Ang kulay, inusar ko la. Ako kasi 'di ba nakatambak-tambak pa yung mga itinaas naming mga gamit. Naggamit ko nung December 24 yung pinantakip ko. Ang ganda. Ang ganda para siyang kurtina na teddy bear yung mga makulay ang buhay. Yan. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras at good morning kay idol. Good morning kay Dr. Mila De Vera Carino. Ayan, kasi inisip kong Carino De Vera Carino. De Vera Carino, good morning at sa kanilang staff. Ayan, wala na po tayo sapat na oras. Tabayanan po ninyo susunod agad. Early in the morning, makakasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app